Para sa inyo na mga naghahanap ng idea sa ulam na lulutuin na pang araw-araw, yung tipong madali lang gawin, konti lang yung kailangan sangkap, budget-friendly at ang importante, masarap, para sa inyo ang video na to. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, magluluto tayo ng isang simple pero masarap na pork dish na sosing-sosi pa. Bagay na bagay ito sa kanin, siguradong gaganahan kayo. At ang maganda dito guys, ang dali lang lutuin. Ang tawag dito ay pork guisantes. Kaya kung handa na kayo, ito na yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating pork guisantes recipe. Tara, umpisa na natin. Nagpapainit lang muna ako ng wok at naglalagay na ako ng mantika dito. At once na mainit na nga yung mantika, nilalagay ko na yung pork. Ang gamit ko dito ay pork shoulder or kasim. Hiniwa ko lang ng pahabayan. Pwede rin kayong gumamit ng liempo dito. Para doon naman sa inyo na ayaw ng masyadong matabang part, pwede kayong gumamit ng pigi. Kaya tanggalin nyo na lang yung taba. Or lomo. Yan naman yung pork tenderloin. Sinisir ko lang ito. Ibig sabihin yan, niluluto ko lang gamit ang high heat setting hanggang sa mag-brown na yung pork ng tuluyan. Mapapansin niyo magtutubig yan habang niluluto natin. Yan yung juices na galing sa pork. Pabayaan nyo lang na mag-evaporate yan at ituloy nyo na yung pagluto hanggang sa mag-brown yung pork. Nilalagay ko na din dito yung bawang. Krenash ko lang yan at chinop. Pwede nyo pang hiwain ng mas maliit. Igisa nyo lang ng 1 minuto. And after 1 minute, ilagay na natin yung sibuyas. Ang gamit ko dito ay yellow onion. 1 peraso lang yan na chinop ko. Pagdating sa sibuyas, pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay ng sibuyas dito. Ginigisa ko lang yan ng 2 minuto or hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At naglalagay na nga ako dito ng toyo. Itong toyo naman ay nakakatulong para magbigay ng extra flavor at konting alat din dito sa ating dish. Mga 2 to 3 tablespoons ng toyo, okay na yan. Huwag nyo nang damihan masyado dahil baka naman umalat na ng sobra. Nilalagay ko na din dito yung tomato sauce. Ito yung maliit na lata, yung 8 ounces. Pwede kayong gumamit ng tomato paste kung walang tomato sauce na available. Iginigisa ko lang yung tomato sauce kasama ng pork hanggang sa halos matuyo na to. Alam nyo guys, kung hindi nyo pa nasusubukan tong ginagawa ko, makakatulong to para mas maging malasa itong ating pork guisantes. Mas nagiging bold kasi yung flavors. Kaya kung hindi nyo pa ito nasubukan, I suggest na subukan nyo yung pag-isa to the point na halos matuyo na. Nakatulad nito. O next naman, naglalagay na ako dito ng dahon ng laurel. Ito yung dried bay leaves. Nakakatulong naman ito para magpabango dito sa ating niluluto at nagbibigay din ito ng extra flavor. Ituloy nyo lang yung pag-isa. Mga kalahating minuto lang yan. Sabay lagay na nga ng beef broth. Pwede kayong gumamit dito ng pork broth or ng chicken broth kung ano man yung available dyan sa inyo. Pwede rin kayong gumamit ng tubig dito. Timplahan na lang natin mamaya. At this point ay kailangan na nating palambutin yung pork kaya tinatakpan ko lang tulutuan para kumulo na kagad yung liquid. At once na kumulo na, ina-adjust ko na yung ating heat to the lowest setting. At sinisimmer lang natin ito hanggang sa lumambot na yung pork ng tuluyan. Mapapansin niyo lalo na kapag hindi lapat yung inyong takip na halos mabilis mag-evaporate yung liquid. Kung nangyari sa inyo yan, pwede kayong magdagdag ng extra dito na tubig para lang hindi matuyuan itong ating niluluto. At once malambot na nga yung pork, ilagay na natin yung guisantes. Marami para okay. Kaya nga tinawag na pork guisantes itong ating dish, di ba? Pag sinabi natin guisantes, yun yung tinatawag na green peas. Pwede kayong gumamit ng nakalata or na frozen green peas. Haluin nyo lang at lutuin nyo lang yan ng 1 minute, sabay lagay na ng bell pepper. Ang bell pepper na gamit ko ay kulay pula na hiniwa ko lang ng pahaba. Pero wala naman tayong preference pagdating sa kulay. Pwede nga paghaluin nyo pa yung iba't ibang kulay na bell peppers para matingkad at mas maganda sa paningin, di ba? At definitely, mas nakakapagpasarap pa yan dito sa ating dish. Lutuin nyo lang ng 3 minutes ito. And after 3 minutes, pwede na natin itong timplahan. Naglalagay lang ako dito ng ground black pepper at ng patis. Para sa inyo na hindi gumagamit ng patis, pwede kayong gumamit ng asin dito. Mas na-enjoy ko tong pork guisantes kapag sosing-sosi.
Dahil nga yung sauce, sinasabaw ko sa kanin. Di ba ang sarap nun? Mas nakakaganang kainin. So kung gusto ninyo na masabaw o masaucy yung inyong pork quesadillas, pwede kayong magdagdag dito ng beef broth or kahit tubig. Tapos i-adjust na lang natin yung lasa. Pwede natin itong timplahan pa ng konting toyo, patis, at ng ground black pepper. Pero syempre dahan-dahan lang yung pagdagdag ng ating seasoning para hindi naman ma-overpower. And at this point, ready na itong ating dish. Ganyan lang kadaling magluto ng pork guisantes. Nakita nyo naman, di ba? Ililipat ko lang ito sa isang serving dish or sa isang serving plate. At iserve na natin kasama ng bagong saing na kanin. Siguradong mag-e-enjoy na naman tayo dito. Guys, eto na yung ating pork guisantes. Guys, para dun sa mga curious kung ano yung lasa ng pork guisantes, so imagine na lang ninyo yung menudo na walang atay, pero sobrang bold ng flavor. Ibig sabihin, sobrang lasa. Kung mahilig kayo sa mga ganong klaseng ulam, para sa inyo tong ating dish. Tapos, isabaw ninyo yung sauce dun sa kanin. Nako, panalong-panalo na. Guys, kung nagustuhan nyo tong ating video, baka pwedeng pakishare at pakilike naman. O tara, kain tayo!